Isang pirasong papel lang pala ang katumbas ng 3 taon kong pagtitiis. Habang dugo ang nakahandusay ako sa ilalim ng ulan, narinig ko ang asawa ko, ang lalaking binuo ko ang pangarap, na sinabing mas mahalaga ang insurance kaysa sa buhay ko at ng anak ko. Pero hindi nila alam, ang basurang tinatapak-tapakan nila ay anak ng batas. Darating ang araw na luluhod sila sa harap ng katarungang kailanman ay hindi nila mabibili. Konting tiis na lang, Monica. Malapit na tayong maging malaya sa babaeng yan. Konting-konti na makukuha na natin ang lahat ng dapat ay sa atin. Ang boses na yon, ang boses ni Darren na dati ay puno ng tamis at pangako, ay tila isang matalim na balaraw na humiwa sa katahimikan ng gabi. Nanigas si Althea sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Ang kanyang mga kamay na namumula at nanginginig dahil sa maghapong paglalaba ng mga makakapal na kurtina at barong ni Darren ay mahigpit na nakakapit sa plangganang plastik na may lamang maruming tubig. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang lahat. Tiniis niya ang bawat lait ni Doña Celeste, ang bawat utos na tila ba siya ay isang aliping binili sa palengke, at ang bawat gabing malamig dahil mas inuuna ni Darren ang trabaho kaysa sa kanya. Ang akala niya, ang lahat ng sakripisyong ito ay para sa pamilyang binuo nila. Ang akala niya, ang 7 buwang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan ay magiging tulay upang makuha niya ang pagmamahal na matagal na niyang ipinagdarasal. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Darren sa oras na yon ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Paano ang bata, Darren? Paano kung maghinala ang mga tao? Narinig niyang tanong ni Monica sa kabilang linya, ang babaeng laging binabanggit ni Darren na isang mahalagang kliyente lamang. Huwag mong alalahanin ang batang yan. Ang mahalaga ay ang insurance policy na pinirmahan niya noong nakaraang buwan. Kapag nawala ang pabigat na yan, hindi lang tayo magkakaroon ng pera, magkakaroon pa tayo ng buhay na matagal na nating pinangarap. Isang pirasong papel lang si Althea sa buhay ko, Monica. Isang papel na madaling itapon at sunugin. Huminto ang mundo ni Althea. Ang tibok ng kanyang puso ay naging isang bingit ng ingay na tila sumasabog sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang tiyan, isang babala mula sa kanyang anak na tila nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay humalo sa luhang hindi na niya napigilang kumawala. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga paa. Ang mga paang manas at pagod mula sa maghapong pagsisilbi sa pamilyang hindi naman siya itinuring na tao. Sa mga sandaling iyon, ang bawat alaala ng kanyang pagpapakababa ay nagmistulang mga rehas na nakakulong sa kanya. Tumingin siya sa suot niyang kupas na duster, ang tanging damit na hinahayaan ni Doña Celeste na isuot niya sa loob ng bahay para raw hindi siya magmukhang sosyal. Gaano pa ba ang kailangang ibigay ng isang pusong nagmahal ng tapat bago ito ituring na sapat? Binitawan ni Althea ang plangana. Ang pagtama ng plastik sa sahig ay lumikha ng isang tunog na sapat na upang maputol ang usapan sa loob ng kwarto. Kasabay nito ay ang pagbukas ng pinto sa dulo ng pasilyo. Doon ay nakatayo si Doña Celeste na may hawak na rosaryo sa kanyang kanang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaban ng puot at pangungutya. Anong ginagawa mo rito, Althea? Nakikinig ka ba sa usapan ng asawa mo? Wala ka na talagang modo. Kahit kailan ay napakababa ng uri mo. Ang bulyaw ng matandang babae, ang mga salita nito ay tila mga latay na tumatama sa balat ni Althea. Hindi nakapagsalita si Althea. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang dila ay tila nakagapos sa pait. Tumingin siya kay Darren na lumabas na rin ng silid. Ang mukha nito ay walang bakas ng pagsisisi. Sa halip ay puno ng inis at pagkayamot. Darren? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Althea, isang bulong na puno ng pagmamakaawa. Ngunit ang tanging tugon ni Darren ay ang pag-iwas ng tingin
at ang malamig na boses na mas masahol pa sa sampal. Bumalik ka sa baba, Althea. Marumi ang sahig, linisin mo yan. Huwag kang umasta na parang biktima rito. Sa gitna ng karangyaan ng mansyong iyon, sa gitna ng mga mamahaling muebles at kumikinang na chandelier, naramdaman ni Althea ang pinakamatinding panlalamig. Ang bawat sulok ng bahay na itinuring niyang tahanan ay naging isang libingan ng kanyang mga pangarap. Habang dahan-dahan siyang tumatalikod upang bumaba sa hagdanan, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Tila isang alon na ayaw humupa. Hanggang kailan ko kailangang mamatay sa loob ng bahay na ito bago ko matandaan kung sino talaga ako? O, hanggang kailan ko hahayaang tapakan ang dangal ng apelyidong akala nila ay wala lang, ngunit may kapangyarihang magpabagsak sa lahat ng kanilang kinatatayuan? Dito ka nababagay, Althea. Sa gitna ng dumi at baho dahil iyan ang pinagmulan mo bago ka pinulot ng anak ko. Ang tinig ni Doña Celeste ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katinuan ni Althea. Nakaluhod si Althea sa malamig na tile ng banyo. Ang kanyang mga kamay, na suot ang manipis na guwantes, ay pilit na kinukuskos ang mga singit ng pader. Ang matapang na amoy ng chlorine at ammonia ay humahalo sa kanyang hininga na nagdudulot ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Ngunit bawal siyang tumigil. Sa bahay na ito, ang kanyang pagod ay hindi sapat na dahilan upang magpahinga. Buntis ka, Althea, hindi ka lumpo. Noong kapanahunan ko, kahit nagbubuntis ako kay Darren ay nakakapag-asikaso ako ng buong hasyenda. Patuloy ng matanda, habang dahan-dahang naglalakad paikot sa kanya, ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas ay tila isang banta sa pandinig ni Althea. Dapat ka pa ngang magpasalamat sa amin. Kung hindi dahil sa awa ng pamilya Villanueva, baka nabulok ka na sa hirap kasama ang kung sinong lalaki sa kalsada. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Napapikit ng mariin si Althea. Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg. Unti-unting humihigpit sa bawat araw na lumilipas. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihing hindi niya kailangan ang kanilang pera, na ang kanyang ama ay higit pa sa kayang bayaran ng kanilang buong kumpanya. Ngunit ang pangako niya sa kanyang sarili at ang takot na baka lalong lumala ang sitwasyon ang nagpapanatili sa kanya sa katahimikan. Opo, Mama. Tatapusin ko lang po ito. Mahinang sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa panginginig. Huwag mo akong tawaging Mama. Wala akong anak na galing sa kung saan-saan lang. Ang bulyaw ni Celeste bago lumabas ng banyo, na ang bawat hakbang ay puno ng puot. Nang maiwan si Althea, tanging ang tunog ng tumutulong tubig mula sa gripo ang maririnig sa loob ng malawak na banyo. Isang patak, dalawang patak. Tila mga segundo ng kanyang buhay na unti-unting nauubos sa pagtitiis. Humawak siya sa gilid ng lababo upang tumayo. Ngunit ang bigat ng kanyang tiyan at ang panlalambot ng kanyang mga tuhod ang nagpabagsak sa kanya pabalik sa sahig. Sa kanyang pagbagsak, napansin niya ang isang itim na folder na naiwan ni Doña Celeste sa ibabaw ng maliit na upuang kahoy malapit sa pinto. Marahil ay nalimutan ito ng matanda dahil sa pagmamadaling pagalitan siya. Sa gitna ng takot, namayani ang kuryosidad sa puso ni Althea. Inabot niya ang folder. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang unang pahina. Ang kanyang paningin ay lumabo sa gulat. Hindi iyon tungkol sa negosyo. Hindi iyon tungkol sa hasyenda. Ang mga dokumentong nandoon ay mga ulat mula sa isang private investigator. May mga litrato ni Althea habang papasok sa isang klinika, mga record ng kanyang prenatal checkups, at isang papel na may malalaking letra, Status of Beneficiary. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang nakalakip na sulat kamay sa gilid ng dokumento. Isang pamilyar na panulat, ang panulat ni Doña Celeste. Huwag muna itutuloy hanggat hindi lumalabas ang bata. Kailangan nating matiyak
na ang bata ay mapupunta sa pangalan ni Darren bago maganap ang aksidente. Ang aksidente. Nabitawan ni Althea ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa basang sahig. Unti-unting nababasa ng tubig na may halong kemikal. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi lang pala si Darren ang may balak sa kanya. Ang buong pamilyang ito, ang pamilyang pinagsilbihan niya ng may katapatan, ay naghihintay lamang ng tamang sandali upang burahin siya sa mundo matapos niyang iluwal ang kanyang anak. Narinig niya ang mabilis at mabibigat na yabag na papalapit muli sa banyo. Kasunod nito, ang matinis na boses ni Doña Celeste na muling umalingaw-ngaw sa labas ng pinto, puno ng galit at hinala. Althea, nasaan ang folder na naiwan ko riyan? Huwag mong sabihing pinakialaman mo yon. Parang biglang nawala ang lahat ng init sa kanyang katawan. Nanatili siyang nakatitig sa mga papel na nagkalat sa basang sahig. Ang mga dokumentong ilang sandali lamang ang nakalipas ay nagbunyag ng isang katotohanang hindi niya kailanman inasahang matutuklasan. Mabilis na tumibok ang kanyang puso habang pilit niyang iniisip ang susunod na gagawin. Ang bawat segundo ay tila napakahaba. Ang pinto ay maaaring bukas anumang sandali. At kapag nangyari iyon, hindi na niya alam kung paano niya maipapaliwanag ang lahat. Napalunok siya at mahigpit na napakapit sa gilid ng lababo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakatayo siya sa gitna ng isang lihim na kayang baguhin ang buong takbo ng kanyang buhay. Pinihit ang doorknob ng banyo. Ang tunog ng mekanismo ng lock na bumubukas ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit sa kanya. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hawakan ang mga gamit ko? Ang dumi-dumi ng mga kamay mo, Althea. Huwag mong hahawaan ng kamalasan ang mga plano namin. Ang sigaw ni Doña Celeste ay kasabay ng marahas na pagtulak sa pinto ng banyo. Natagpuan niya si Althea na nakaupo sa sahig. Ang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang mga basang pahina ng ulat ng investigador. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ng matanda ang folder mula sa kamay ni Althea. Ang matatalas na kuko nito ay bahagyang bumaon sa balat ng dalaga, ngunit hindi iyon naramdaman ni Althea. Ang mas masakit ay ang katotohanang nakasulat sa mga papel na yon. Isang katotohanang mas matalas pa sa kahit anong patalim. Mama, anong ibig ang sabihin nito? Anong aksidente ang sinasabi ninyo? Ang nanginginig na tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay parang isang batang ligaw, naghahanap ng kahit maliit na tanglaw sa gitna ng kadiliman. Imbes na sumagot ng maayos, isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Celeste, isang tawang walang bahid ng awa. Aksidente? Iyan ang tadhana ng mga taong hindi marunong lumugar, Althea. Akala mo ba ay habang buhay kang magiging pabigat sa pamilyang ito? Akala mo ba ay sapat na ang pagbubuntis mo para tanggapin ka namin bilang isa sa amin? Pumasok din si Darren sa loob ng banyo. Ang kanyang mukha ay puno ng inis dahil sa ingay. Tiningnan niya ang kanyang asawang nakalugmok sa sahig, duguang ang mga tuhod dahil sa pagkakasubsob, ngunit wala man lang bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Celeste at kinuha ang mga basang papel. Sinasabi ko na sa'yo, Ma. Dapat ay nilock mo ang folder na ito. Ngayon ay kailangan na naman nating makinig sa mga drama ng babaeng ito. Ang malamig na sabi ni Darren. Humarap siya kay Althea. Ang kanyang mga mata ay tila 2 pirasong yelo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Althea. Ang insurance na yan ay para sa proteksyon ng bata. Dahil alam nating lahat na wala kang kakayahang buhayin ang anak mo kung may mangyari man sa'yo. Kung may mangyari sa akin, ulit ni Althea, ang kanyang tinig ay puno ng pait. O kung may gawin kayo sa akin, Darren? Asawa mo ako. Ama ka ng dinadala ko. Paano mo nagagawang pagplanuhan ang kamatayan ko habang buhay pa ako? Lumapit si Darren at hinawakan ng mahigpit ang panga ni Althea. Pinilit siyang tumingin ng diretso sa kanya. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging amoy ng luma at bulok na bagay para sa dalaga. Ang halaga mo, Althea,
ay nakadepende sa kung ano ang maitutulong mo sa amin. Sa ngayon, ang pinakamalaking maitutulong mo ay ang manahimik at sundin ang lahat ng utos ni Mama. Huwag mong subukang tumakas o humingi ng tulong sa kahit kanino. Tandaan mo, wala kang pamilya, wala kang pera, wala kang kahit ano kundi kami. Binitawan niya ang panga ni Althea na tila ba ito ay isang maduming basahan. Naglakad palabas ang mag-ina, iniwan si Althea sa loob ng madilim at basang banyo. Ang tanging naririnig na lamang ay ang tunog ng kanilang mga hakbang na unti-unting lumalayo at ang mahinang pag-agos ng tubig mula sa gripo na tila ba isang luhang hindi natutuyo. Niyakap ni Althea ang kanyang sarili. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng tubig, kundi dahil sa matinding takot na ngayon ay naging isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng banyo. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayahin at mapangaraping Althea na nakilala ni Darren 3 taon na ang nakalilipas. Ang nakikita niya ay isang biktima na unti-unting nagigising sa katotohanan. Sinasabi nila na wala siyang pamilya. Sinasabi nila na wala siyang kapangyarihan. Hindi nila alam na ang bawat patak ng luha niya sa gabing ito ay magiging isang baha na tatangay sa kanilang lahat. Sa gitna ng pananahimik ng mansyon, isang katanungan ang naiwan sa hangin, tila isang sumpa na naghihintay na matupad. Sino ang tunay na mawawalan kapag ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay gumuho? At sapat ba ang lahat ng kanilang yaman upang bayaran ang buhay na balak nilang agawin sa akin? Althea, lumabas ka rito. Maghanda ka ng merienda para sa bisita ko. Huwag kang magpakapagong sa loob ng kusina. Ang boses ni Darren ay umaling-awngaw sa buong pasilyo, puno ng awtoridad na tila ba isang amo na tumatawag sa kanyang katulong. Hawak ni Althea ang isang basahang-basa. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na dahil sa tubig, ngunit pilit niyang inayos ang sarili. Paglabas niya sa malawak na sala, tumigil ang kanyang mundo. Doon, sa gitna ng mamahaling sofa na siya mismo ang naglinis nitong umaga, nakaupo si Darren kasama ang isang babaeng tila galing sa isang fashion magazine, si Monica. Ang bawat hibla ng buhok nito ay maayos, ang suot na silk dress ay bumabagay sa hubog ng kanyang katawan, at ang amoy ng mamahaling pabango nito ay agad na sumakop sa hangin. Nilulunod ang amoy ng sabon at pawis na laging kalakip ni Althea. Darren, sino siya? Ang bagong katulong niyo? Ang tanong ni Monica. Ang kanyang boses ay may halong pangungutya habang nakatingin kay Althea mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Tila ba nakakita ng isang basurang hindi dapat naroon. Hindi sumagot si Darren. Sa halip ay tiningnan niya si Althea ng may pagkayamot. Althea, ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Ipagtimpla mo kami ng kape at maghanda ka ng paboritong ensaymada ni Monica. Siguraduhin mong mainit kung ayaw mong maulit ang nangyari kagabi. Dahan-dahang tumalikod si Althea. Ang bawat hakbang niya patungong kusina ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa loob ng kusina, habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa paghawak ng tasa, naririnig niya ang tawanan nila sa sala. Ang tunog ng paghagik-hik ni Monica at ang malalim na tawa ni Darren ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Masyado ka namang malupit sa kanya, Darren, narinig niyang sabi ni Monica. Bagaman alam ni Althea na wala itong bahid ng awa. Nararapat lang yan sa kanya, Monica. Wala naman siyang ibang alam gawin kundi ang magsilbi. Iyan lang ang silbi niya sa buhay ko. Ang tugon ni Darren na tila ba hindi asawa ang pinag-uusapan kundi isang gamit na lumana. Nang bumalik si Althea sa sala dala ang tray, nadatnan niya ang dalawa na magkadikit ang balikat. Hawak ni Darren ang kamay ni Monica. Pinaglalaruan ang mga daliri nito na tila ba wala si Althea sa harap nila. Ang sakit na naramdaman ni Althea ay hindi na lamang sa puso, kundi pati sa kanyang sinapupunan.
Ang kanyang anak ay malakas na sumisipa. Tila ba nararamdaman din nito ang pambabastos sa kanyang ina? Inilapag ni Althea ang mga tasa sa mesa. Ang tunog ng porselana na tumatama sa salamin ng mesa ay ang tanging nagpahinto sa kanilang paglalandian. Tumingala si Monica kay Althea. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Salamat, ate," ang sabi ni Monica. Binibigyang diin ang salitang ate upang lalong ipamukha ang agwat ng kanilang katayuan. "Sana lang ay hindi mo nalagyan ng pawis mo ang kape namin. Mukhang pagod na pagod ka na kasi." Hindi sumagot si Althea. Nanatili siyang nakatayo, nakayuko, hinihintay ang susunod na utos. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan, ang kanyang mga mata ay matalim na nagmamasid. Nakita niya ang isang maliit na kwintas na suot ni Monica. Ang kwintas na matagal nang ipinangako ni Darren na ibibigay sa kanya sa kanilang anibersaryo. "Makaalis ka na," ang sabi ni Darren nang hindi man lang siya tinitingnan. Habang naglalakad pabalik si Althea, sinadya ni Monica na iunat ang kanyang paa sa dinadaanan ng dalaga. Dahil sa bigat ng kanyang dinadala at sa panlalabo ng kanyang paningin, dahil sa luhang pinipigilan, hindi napansin ni Althea ang binti ni Monica. Naramdaman ni Althea ang pagkawala ng balanse ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa hangin, naghahanap ng kahit anong masasandalan. Isang malakas na kalabog ang umaling-awngaw sa sala nang tumama ang kanyang mga tuhod sa sahig. Ang tray na dala niya ay tumalsik at ang mga natirang kape ay tumapon sa kanyang kupas na duster. Isang matalim na sakit ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang tiyan. Ang mundo ay tila umikot at ang tanging nakikita niya ay ang nakakalokong ngiti ni Monica at ang malamig na tingin ni Darren na nakatayo na ngayon sa kanyang harap. "Napakalampa mo talaga, Althea. Pati ba naman merienda ay hindi mo kayang isilbi ng maayos?" Ang bulyaw ni Darren. Ngunit hindi na marinig ni Althea ang mga sumunod na mura. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng likidong unti-unting dumadaloy sa kanyang hita at ang nakakabinging kaba na baka ito na ang huling sandali ng kanyang pagtitiis. Ang dagundong ng langit ay tila isang babala, isang malakas na huni ng kalikasan na nakikiramay sa bigat ng hanging nakapalibot sa mansyon ng mga Villanueva. Sa labas, ang ulan ay humahampas ng marahas sa mga bintanang salamin, ngunit sa loob ng sala, mas matindi ang bagyong nagbabadyang sumabog. "Magnanakaw, wala ka na talagang pinili. Althea, pati ang paborito kong kwintas na brilyante ay pinag-interesan mo." Ang tinig ni Doña Celeste ay mas matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa langit. Pumasok siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at bawat hakbang niya ay tila yumanig sa sahig. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Monica na may hawak na panyo sa kanyang mga mata. Nagkukunwaring umiiyak ngunit ang mga labi ay may nakatagong ngiti ng tagumpay. "Mama, wala po akong kinuha. Hinalughog ko na po ang buong kwarto ko. Wala po roon ang sinasabi ninyo." Ang nanginginig na sagot ni Althea. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang malaking tiyan. Ang bawat salita niya ay tila tinatangay ng hangin. Walang saysay sa pandinig ng mga taong ang tanging hangad ay mawasak siya. "Huwag mo akong tawaging mama. Isang hamak na magnanakaw ang pumasok sa pamamahay ko." Muling bulyaw ni Celeste. Bigla nitong sinugod si Althea at hinablot ang kanyang braso ng napakahigpit. "Nakita ni Monica na lumabas ka sa kwarto ko kaninang hapon. Aminin mo na, gagamitin mo ang pera para sa pamilya mong pulubi, di ba?" Nalingat ang tingin ni Althea kay Darren na nakatayo lang sa gilid, tahimik na sumisipsip ng kanyang alak. "Darren, tulungan mo ako. Alam mong hindi ko magagawa yon. Maghapon akong kasama mo kanina." Ngunit ang tanging tugon ni Darren ay ang pag-iwas ng tingin. "Sawang-sawa na ako sa mga palusot mo, Althea. Kung sinabi ni Mama na nagnakaw ka, baka nga totoo. Nakakahiya ka. Hindi ko alam kung paano kita naitago sa mga kaibigan ko ng ganito katagal."
Ang bawat salita ni Darren ay tila isang dambuhalang bato na dumagan sa dibdib ni Althea. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan ay siya pang nagbukas ng pinto para sa kanyang kapahamanan. Bago pa man makapagsalita si Althea, kinaladkad na siya ni Doña Celeste patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Lumayas ka rito. Hindi ko hahayaang manatili sa bubong ko ang isang kriminal. Doon ka sa kalsada, doon ka bagay sa putikan. Mama, maawa po kayo. Ang anak ko, umuulan po sa labas. Ang pagsamo ni Althea, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at humahalo sa pawis sa kanyang mukha. Ngunit walang awa sa puso ng matandang Villanueva. Sa isang malakas na tulaklak, bumukas ang mga higanting pinto. Ang malamig na hangin at marahas na ulan ay agad na dumampi sa balat ni Althea. Hindi pa nakontento, hinawakan ni Celeste ang buhok ni Althea at pilit siyang itinulak palabas sa beranda. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga paa ni Althea ay nadulas sa basang semento ng hagdanan. Ang kanyang katawan ay nawalan ng balanse. Ang lahat ay tila naging mabagal sa kanyang paningin. Nakita niya ang madilim na langit, ang malalamig na patak ng ulan, at ang huling sulyap kay Darren na nakatayo pa rin sa loob, walang kagalaw-galaw habang unti-unti siyang nawawala sa dilim. Ang marahas na pagtama ng kanyang likod at balakang sa bawat baitang ng hagdanan ay lumikha ng isang nakakangilong sakit. Isang sigaw na walang tunog ang kumawala sa kanyang mga labi nang tuluyan siyang humandusay sa pinakaibabang bahagi ng hagdan sa gitna ng baha at putik. Nakahiga si Althea. Ang ulan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Ang bawat paghinga niya ay puno ng pait. At doon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang mainit na likidong humahalo sa malamig na tubig ng ulan sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang kulay ng paligid ay onti-unting naging pula sa kanyang paningin. Tumingala siya sa mansyon. Ang mga pinto ay muling sumara. Nilulunod ang liwanag at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng bagyo. Anak ko! Ang tanging naibulong niya bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, habang ang tunog ng ulan ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Malamig. Mas malamig pa sa hanging humampas sa aking mukha kanina, ang katahimikang bumabalot sa paligid ko ngayon. Iminulat ni Althea ang kanyang mga mata, ngunit tanging ang maputing kisame na tila sumasayaw sa kanyang paningin ang kanyang nakita. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay agad na sumakop sa kanyang pang-amoy, isang paalala na wala na siya sa madilim at basang kalsada. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit isang matalim na sakit mula sa kanyang balakang at likod ang nagpangiwi sa kanya. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang tiyan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas malakas pa sa pintig ng kanyang sariling puso. Anak ko! Ang mahina niyang bulong, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Gising na po pala kayo, misis. Isang nurse ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng awa. Huwag mo na kayong gumalaw ng bigla. Maayos po ang lagay ng sanggol. Himala pong hindi kayo nakunan sa lakas ng pagkakabagok ninyo. Pero kailangan ninyo ng matinding pahinga. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa mga labi ni Althea. Ngunit agad itong napalitan ng pait. Tumingin siya sa paligid ng maliit at masikip na ward ng pampublikong ospital. Ang asawa ko po? Ang pamilya ko? Yumuko ang nurse. Tila nag-aalangang sumagot. Isang driver po ng taxi ang nagdala sa inyo rito. Wala po kaming nakuhang impormasyon sa kahit sino. Sinubukan naming tawagan ang numerong nakalagay sa pitakan ninyo, ang pangalang Darren, pero hindi po niya sinasagot ang mga tawag namin. Ang bawat salita ng nurse ay tila mga patak ng asidong tumatama sa puso ni Althea. Sa gitna ng kanyang pinakamahirap na sandali, sa gitna ng panganib sa buhay ng kanilang anak, mas pinili ni Darren ang manahimik. Mas pinili nitong iwanan siya sa gitna ng kawalan. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital,
tuluyang nadurog ang huling piraso ng pag-ibig na itinago ni Althea para sa kanyang asawa. Nang makaalis ang nurse, dahan-dahang kinapa ni Althea ang kanyang lumang bag na nasa gilid ng kama. Mula sa isang lihim na bulsa, inilabas niya ang isang maliit at lumang cellphone, isang gamit na hindi alam ng mga Villanueva. Pinindot niya ang nag-iisang numerong nakasave doon, ang numerong 3 taon na niyang hindi tinatawagan. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Sa ikatlong pagring, isang malalim at baritonong boses ang sumagot. Isang boses na puno ng kapangyarihan, ngunit may bahid ng pangungulila. Hello, Papa? Ang tanging naisambit ni Althea bago tuluyang humagulgol. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa screen ng phone, malabo at mainit. Papa, si Althea po ito. Tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya. Sa kabilang linya, ang katahimikan ay tila naging isang bagyong nagbabadyang sumabog. Narinig ni Althea ang mabilis na paghinga ng kanyang ama, ang lalaking pinakakinatatakutan sa mundo ng batas sa Pilipinas. Althea, anak, nasaan ka? Anong nangyari sa'yo? Ang sunod-sunod na tanong ni Chief Justice Rafael Reyes, ang kanyang tinig, ay nanginginig sa pag-aalala at lumalagablab na galit. Nasa ospital po ako, Papa. Mag-isa po ako. Huwag kang matatakot, anak. Huwag kang gagawin kahit ano. Ang malamig ngunit determinadong sagot ni Rafael. Darating ang Papa. At sinisiguro ko sa'yo, ang bawat luhang pumatak sa mga mata mo ngayong gabi ay babayaran nila ng higit pa sa lahat ng yaman na meron sila. Walang sino man ang hahawak sa anak ko nang hindi nakakatikim ng lupit ng katarungan. Ibinaba ni Althea ang telepono. Nakatingin siya sa bintana ng ward kung saan ang ulan ay tila humuhupa na. Ngunit alam niyang ang tunay na unos ay magsisimula pa lamang. Hanggang kailan nila iisipin na maari nilang tapakan ang isang Reyes ng walang ganti? At sapat ba ang kanilang mga kasinungalingan upang harapin ang taong ang tanging hawak ay ang timbangan ng hustisya? Hindi sapat ang salitang patawad para sa dugong dumanak sa mga baitang ng hagdanang iyon. Ang katahimikan ng gabi sa pampublikong ospital ay biglang nabulabog hindi ng ingay, kundi ng isang uri ng awtoridad na tila nagpabigat sa hangin. Mula sa bintana ng ward, nakita ng mga nurse ang pagdating ng 5 itim na SUV. Lahat ay may plakang nagpapahiwatig ng mataas na katungkulan sa gobyerno. Ang pag-ugong ng mga makina ay unti-unting huminto. At kasunod nito, ang sabay-sabay na pagbukas at pagsara ng mga pinto ng sasakyan na tila isang martsa ng paparating na hatol. Sa loob ng ward, nanatiling nakahiga si Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Bawat tapak sa sahig ay tila tumitibok kasabay ng kanyang kaba at pananabik. Nang bumukas ang pinto, hindi lamang isang lalaki ang pumasok, kundi ang anino ng katarungang matagal nang kinalimutan ng mga Villanueva. Chief Justice Rafael Reyes, ang kanyang mukha na madalas makita sa mga balita bilang simbolo ng katigasan at integridad, ay tila isang maskara ng nagngangalit na apoy nang makita ang kanyang anak. Ang kanyang balabal ay bahagyang basa pa ng ulan at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sakit habang tinitingnan ang mga pasa sa braso ni Althea at ang puting benda sa ulo nito. Papa! Ang tanging naibulong ni Althea. Hindi nagsalita si Rafael. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang anak. Ang init ng palad ng kanyang ama ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat na hindi nakikita. Sa likuran ni Rafael, ang kanyang mga personal na gwardiya at isang pangkat ng mga abogado ay nanatiling nakatayo, tila mga rebulto ng kapangyarihan na naghihintay ng utos. Patawarin mo ako, Althea. Patawarin mo ang iyong papa dahil hinayaan kitang maniwala na kailangan mong mag-isa upang maging matatag.
Ang sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon. Ngunit tapos na ang panahon ng iyong pagtitiis. Ang mga taong nagturing sa iyo na basura ay malalaman na ang basurang tinatapakan nila ay ang pundasyong magpapabagsak sa kanilang lahat. Dahan-dahang umupo si Althea. Kahit na kumikirot ang kanyang katawan, inabot niya ang kanyang lumang bag at mula sa ilalim ng kutsyon ay inilabas niya ang isang asul na envelope na balot ng plastic para hindi mabasa. Papa, hindi lang po ito tungkol sa akin. Narito ang lahat. Ang mga transaksyon ng Villanueva Construction, ang mga pekeng bidding sa mga proyekto ng gobyerno, at ang mga ebidensya ng paglilinis ng pera na aksidente kong nalaman sa loob ng 3 taon. Kinuha ni Rafael ang envelope nang may matinding paggalang. Tiningnan niya ang kanyang anak nang may pagkamangha. 3 taon kang nagmamasid, Althea. 3 taon mong binuo ang kaso laban sa kanila habang pinagsisilbihan mo sila. Kailangan ko pong matiyak na kapag bumagsak sila, wala na silang pagkakataong makatayo pa, Papa. Ang sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang malamig na determinasyon. Gusto ko pong makita ang bawat sentimo ng kanilang yaman na kinuha nila sa masamang paraan ay mabalik sa mga taong ninakawan nila. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Hinding-hindi ka nga nagbago. Ikaw pa rin ang anak ng iyong ina, matapang at mapagmahal sa katarungan. Humarap si Rafael sa kanyang pinuno ng seguridad. Ilipat ang aking anak sa isang private suite sa pinakamataas na palapag. Ipadala ang pinakamahusay na mga doktor at tawagan ng Office of the Ombudsman at ang Anti-Money Laundering Council. Sabihin niyo sa kanila, mayroon tayong isang mahalagang testigo na handang magsalita. Bago lumabas si Rafael upang simulan ang gabi ng paghihiganti, muli niyang tiningnan si Althea. Magpahinga ka na, anak. Ang susunod na balitang maririnig mo ay ang tunog ng pagbagsak ng kahariang itinayo sa kasinungalingan. Naiwan si Althea na nakatingin sa kisame. Ang tunog ng mga sirena ng mga escort ng kanyang ama na papaalis ay tila isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Naisip niya si Darren, naisip niya si Doña Celeste. Akala nila ay napatalsik nila ang isang mahina at buntis na babae sa kalsada. Hindi nila alam, ang bawat hakbang na ginawa nila palabas ng mansyong yun ay ang simula ng kanilang sariling paglalakad patungo sa likod ng mga rehas. Anong pakiramdam kaya ang mamuhay sa takot? Ngayong ang batas na akala nila ay hawak nila sa leeg ay siya nang nakapulupot sa kanilang sariling mga lalamunan. Hindi ba ninyo kilala kung sino ang kinakausap ninyo? Asawa ko ang babaeng nasa loob at wala kayong karapatang harangan ako. Ang boses ni Darren ay umalingaw-ngaw sa malawak at marangyang lobby ng pribadong ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man ang natakot. Nakatayo siya sa harap ng 2 lalaking nakabarong. Ang kanilang mga mukha ay tila gawa sa bato at ang mga braso ay nakakrus sa kanilang dibdib. Sa likuran ni Darren, si Doña Celeste ay panay ang paypay, ang kanyang mukha ay halatang balisa, at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid, tila naghahanap ng butas sa pader na maaari niyang gamitin upang makalusot. Mula sa isang monitor sa loob ng kanyang suite, sa pinakataas na palapag, pinagmamasdan ni Althea ang bawat galaw nila. Nakaupo siya sa isang malambot na armchair, ang kanyang mga paa ay nakapatong sa isang ottoman at may hawak siyang mainit na baso ng gatas. Ang amoy ng lavender at sariwang bulaklak sa loob ng silid ay malayo sa amoy ng putik at ulan na huling alaala niya kasama ang mga taong ito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Narito sila, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa takot. Nalaman ng mga Villanueva na nawala si Althea sa pampublikong ospital at inilipat sa isang pasilidad na tanging ang mga pinakamayayaman lamang sa bansa ang nakakapasok. Ang kanilang kayabangan ay unti-unting napapalitan ng pagtataka at kaba.
Sir, may mahigpit kaming utos. Walang sino man ang maaring umakyat sa suite ni Mrs. Reyes Villanueva nang walang pahintulot mula sa kanyang personal na tagapangalaga. Ang malamig na sagot ng isa sa mga gwardiya. Mrs. Reyes Villanueva, ako ang asawa niya. Ako ang tagapangalaga niya. Ang muling bulyaw ni Darren, ang kanyang mukha ay nagsisimula nang mamula sa galit at kahihiyan dahil sa mga taong nakatingin sa kanila. Ngunit ang hindi alam ni Darren, bago pa man siya makarating sa ospital na yon, isang puting sobre na ang iniwan sa kanilang mansyon. Isang sobre na naglalaman ng isang utos mula sa korte, isang subpina para sa isang agarang audit ng lahat ng kontrata ng kanilang kumpanya. Akala ni Darren ay isang simpleng aberya lamang ito sa buwis. Isang bagay na kaya niyang ayusin sa pamamagitan ng isang tawag o isang sobrang puno ng pera. Hindi niya alam na ang bawat hakbang na ginagawa niya ngayon ay nakatala. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay bahagi na ng isang mas malaking bitag. Sa loob ng suite, pumasok ang kanyang ama, si Rafael. Inilapag nito ang isang tablet sa mesa sa harap ni Althea. Hayaan mo silang magmakaawa sa labas, anak. Hayaan mong maramdaman nila kung paano ang maging maliit sa mata ng ibang tao. Tumingala si Althea sa kanyang ama. Papa, kailan po natin ititigil ang laro? Huminga ng malalim si Rafael at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Hindi ito laro, Althea. Ito ay katarungan. Sa ngayon, hayaan nating isipin nila na pera pa rin ang nagpapatakbo sa mundo. Hayaan nating maniwala sila na mayroon pa silang kontrol. Bumalik ang tingin ni Althea sa monitor. Nakita niya ang pagdating ng isang sheriff, may dalang isa pang dokumento na direktang iniabot kay Darren. Nakita niya ang biglang pagpait ng mukha ng kanyang asawa nang mabasa ang nakasulat doon. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting bumagsak at ang kanyang matapang na tindig ay tila natunaw sa gitna ng lobby. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Hindi ito ang saya ng paghihiganti, kundi ang ginhawa ng paglaya. Ngunit sa ilalim ng kapayapaang yon, may isang tanong na nananatiling nakatusok sa kanyang isipan, tila isang tinik na hindi makuha-kuha. Hanggang kailan kakayanin ni Darren na panindigan ang kanyang mga kasinungalingan bago niya mapagtanto na ang pader na kanyang sinasandalan ay gumuho na? At kapag nalaman na niya ang tunay na katayuan ng babaeng itinapon niya sa ulan, kakayanin kaya niya ang bigat ng katotohanang ang taong winasak niya ay siya ring taong may hawak ng kanyang huling hininga sa mundong ito. Lahat ng bank accounts natin naka-freeze. Darren, ano bang nangyayari sa kumpanya mo? Paanong nangyaring pati ang personal kong pera ay hindi ko mahawakan? Ang boses ni Doña Celeste ay pumailan lang sa buong sala ng mansyon, hindi na bilang isang reyna, kundi bilang isang sugatang hayop na naghahanap ng masisisi. Ang dating malinis at maayos na mansyon ay tila naging isang magulong bodega. Ang mga mamahaling vase ay nakatabi na sa mga kahon at ang mga katulong ay nagbubulungan sa bawat sulok, ramdam ang papalapit na pagtatapos ng kanilang pananatili sa ilalim ng mga Villanueva. Nakatitig lang si Darren sa kanyang cellphone. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang barong ay may mantsa ng alak, at ang kanyang mga mata ay tila lulubog na sa matinding pagod. Pang-100 beses na niyang tinatawagan si Monica, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mekanikal na boses ng operator na nagsasabing hindi na maabot ang numerong yon. Darren, kinakausap kita. Muling bulyaw ni Celeste, sabay hablot sa balikat ng kanyang anak. Ma, tumigil ka na! Ang ganti ni Darren, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Hindi ko alam. Isang gabi lang biglang nag-audit ang gobyerno. Lahat ng mga supplier natin biglang umurong. Ang mga kontratang akala ko ay selyado na, biglang nawala sa atin. May humaharang sa bawat galaw ko, ma. Isang taong mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng kilala nating politiko. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, tumunog ang telepono sa sala. Mabilis itong sinagot ni Darren, umaasang si Monica na ang tumatawag upang humingi ng paumanhin. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay malamig
at puno ng pangungutya. Darren, huwag mo na akong tawagan, ang sabi ni Monica. Ang boses nito ay wala ng bahid ng tamis. Ang kumpanya niyo ay lumulubog na barko at wala akong balak malunod kasama niyo. Salamat na lang sa kwintas at sa lahat ng regalo mo. I'm leaving for Singapore tonight. Good luck sa kaso niyo. Ang tunog ng naputol na linya ay tila isang huling pako sa kabaong ni Darren. Binitawan niya ang telepono at napaupo sa sahig. Ang kanyang buhok ay hinahablot ng kanyang sariling mga kamay sa sobrang galit at pagsisisi. Ang babaeng ipinagpalit niya kay Althea ay siya ring unang tumalikod sa kanya sa oras ng kagipitan. Habang nakalugmok si Darren, si Doña Celeste naman ay pilit na inaayos ang kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang bag, balak na puntahan ang isa niyang kaibigan sa Senado upang humingi ng saklolo. Ngunit bago pa man siya makalabas, pumasok ang kanilang dating legal counsel, si Attorney Mercado. Ang mukha nito ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang dyaryo at isang folder. Doña Celeste, Darren, kailangan niyo itong makita, ang sabi ni Mercado. Ang kanyang boses ay nagbababala ng isang mas malaking sakuna. Ano na naman ito? May sabpina na naman ba? Ang inis na tanong ni Celeste. Hindi sumagot si Mercado. Inilatag niya ang dyaryo sa mesa. Doon, sa unang pahina, ay may litrato ng isang pribadong pagtitipon sa ospital. Kahit malabo, malinaw na makikita ang isang babaeng nakaupo sa wheelchair, si Althea, ngunit ang mas nakakapanghina ay ang lalaking nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatay sa balikat ng dalaga. Ito ang tiyan-an ng Tuan Toy Cao, si Rafael Reyes, ang utal na sabi ni Celeste. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Anong ginagawa niya kasama ang pulubing iyan? Doña Celeste, hindi niyo ba alam? Ang tanong ni Mercado. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang buong pangalan ni Althea ay Althea Beatriz Reyes. Siya ang kaisa-isang anak ni Chief Justice Rafael Reyes. At ngayon, ang ama niya ang personal na nangunguna sa investigasyon laban sa pamilya niyo. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya niyo ngayon, Darren. Ito ay tungkol sa tangkang pagpatay sa anak ng pinakamakapangyarihang tao sa batas. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging nakakabingi. Ang bawat dekorasyong ginto, ang bawat mamahaling gamit ay tila naging mga saksi sa kanilang krimen. Ang basong hawak ni Doña Celeste ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkakabasag nito sa sahig ay tila ang tunog ng kanilang sariling mundo na tuluyan ng nagdurog-durog. Natingala si Darren. Ang kanyang mukha ay wala ng kulay. Ang babaeng itinuring niyang basahan, ang babaeng itinapon nila sa ulan, ay siya palang anak ng katarungang ngayon ay handa nang lumunod sa kanila. Anong pakiramdam ang malaman na ang taong binalak mong patayin ay ang taong may hawak ng iyong sentensya? At mayroon pa bang puwang para sa pagmamakaawa? Ngayong ang batas mismo ang naging kaaway ng mga taong akala ay nasa itaas nito? Ang panalangin ng isang makasalanan ay tila usok na nawawala sa hangin bago pa man ito makarating sa langit. Sa loob ng isang matandang simbahan sa Maynila, kung saan ang amoy ng insenso at natutunaw na kandila ay bumabalot sa bawat sulok, nakaluhod si Doña Celeste. Ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling singsing ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo. Paulit-ulit ang paggalaw ng kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakapikit. Pabalik-balik ang kanyang tingin sa malaking pinto ng simbahan, naghihintay ng isang himalang hindi para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa kanyang kayamanan. Isang malalim at mabigat na tunog ng mga sapatos sa marmol, na sahig ang bumasag sa katahimikan ng katedral. Hindi kailangang lumingon ni Celeste upang malaman kung sino ang dumarating. Ang bigat ng atmosfera ay sapat na upang sabihin sa kanya na ang taong pinakakinatatakutan niya ay narito na. Dahan-dahang umupo si Chief Justice Rafael Reyes sa dulo ng mahabang upuang kahoy sa tabi mismo ni Celeste. Hindi siya tumingin sa matanda. Ang kanyang paningin ay diretso sa krus sa unahan
Ang kanyang muka ay tila isang inukit na bato. Walang emosyon, ngunit puno ng panganib. Ang simbahan ay para sa mga naghahanap ng kapatawaran, Celeste, hindi para sa mga naghahanap ng mapagtataguan. Ang malamig na panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay mahina, isang bulong na sapat lamang upang marinig ng matanda. Ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol. Rafael! Justice Reyes! Ang utal na sagot ni Celeste, pilit na inaayos ang kanyang sarili. Ang lahat ng nangyari, ito ay isang malaking pagkakamali. Isang hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, si Althea, masyado siyang emosyonal dahil sa kanyang pagbubuntis. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko gamit ang maruming dila mo. Ang pagputol ni Rafael at sa pagkakataong ito ay lumingon siya kay Celeste. Ang talim ng kanyang tingin ay tila isang balaraw na bumaon sa puso ng matanda. Ang pagkakamaling to sinasabi mo ay ang pagtulak sa aking anak sa gitna ng bagyo. Ang hindi pagkakaunawaan mo ay ang pagpapaplano ng kanyang kamatayan para sa pera ng insurance. Sa tingin mo ba ay bulag ang batas? Sa tingin mo ba ay pikit ang mga mata ng isang ama? Nanginginig ang mga kamay ni Celeste. Inilapit niya ang kanyang sarili kay Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Maari nating pag-usapan ito, Rafael. Ang pamilya Villanueva ay may malawak na koneksyon. Ang kumpanya namin. Maaari kaming magbigay ng malaking donasyon sa anumang proyekto mo. Sabihin mo lang ang halaga. Huwag nating sirain ang reputasyon ng dalawang pamilya dahil lang sa isang aksidente. Isang tipid at mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Gusto mong bayaran ang buhay ng anak ko? Gusto mong suhulan ng katarungan sa loob mismo ng bahay ng Diyos? Mula sa bulsa ng kanyang barong, inilabas ni Rafael ang isang maliit na digital recorder. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Celeste na puno ng kayabangan at puot. Ang boses na naguutos na gawing aksidente ang lahat, pagkapanganak ni Althea, ay umalingaw-ngaw sa pagitan nila. Nakalimutan mo yata, Celeste, ang sabi ni Rafael habang pinapatay ang recorder. Ang anak ko ay hindi lang isang biktima. Siya ay isang Reyes. 3 taon siyang nagtiis, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil tinitiyak niya na bawat salita, bawat banta, at bawat plano ninyo ay nakatala. Ang recorder na ito ay isa lamang sa maraming ebidensyang hawak ko. Nawalan ng kulay ang mukha ni Celeste. Ang kanyang rosaryo ay nalaglag sa sahig. Ang tunog ng mga butil nito na tumatama sa marmol ay tila ang tunog ng kanyang sariling pagbagsak. Rafael, pakiusap. Ang anak ko, si Darren. Huwag mo siyang idamay. Tumayo si Rafael, ang kanyang matangkad na tindig ay nagbigay ng dambuhalang anino sa nakaluhod ng matanda. Huli na para sa pakiusap. Ang katarungan ay hindi isang negosyo na maaari mong tawaran. Sa loob ng 3 araw, ang bawat kasinungalingang itinayo ninyo ay guguho. At sisiguraduhin ko, Celeste, na sa huling sandali ng iyong buhay, ang tanging maaalala mo ay ang mukha ng aking anak habang itinatapon mo siya sa ulan. Tinalikuran ni Rafael ang matanda nang walang lingon. Ang tunog ng kanyang mga hakbang na unti-unting lumalayo ay tila isang huling kampana ng babala. Naiwan si Doña Celeste na mag-isa sa harap ng altar. Ang kanyang mga dasal ay naging mga hikbi ng takot. At ang liwanag ng mga kandila ay tila unti-unting namamatay. Iniiwan siya sa dilim ng kanyang sariling konsensya. Hanggang kailan kaya tatagal ang panalangin ng isang taong ang tanging Diyos ay salapi? At kapag ang lahat ng pinto ay sumara na, mayroon pa kayang diringnig sa isang boses na sanay lamang sa pag-uutos at pananakit? Ang kapatawaran ay isang regalong ibinibigay sa sarili, ngunit ang katarungan ay tungkulin natin sa mga taong hindi marunong lumaban. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng suite ni Althea ay hindi na tila isang mapanghusgang liwanag, kundi isang mainit na yakap na nagpapahiwatig ng bagong simula. Nakaupo si Althea malapit sa bintana, ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo at sugat,
Mula sa marahas na kemikal ng sabon, ay unti-unti nang bumabalik sa dati nitong lambot. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang maliit na damit ng sanggol. Kulay puti at may borda ng maliliit na bituin. Hinahaplos niya ang bawat tahi nito. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Pumasok si Rafael sa silid. Bitbit ang isang tray ng sariwang prutas. Huminto siya sandali upang pagmasdan ang kanyang anak. Doon, sa katahimikan ng silid, nakita niya ang muling pagkabuhay ng dangal sa mga mata ni Althea. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang reynang handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ang ganda ng iyong ngiti, anak, ang mahinang sabi ni Rafael habang inilalapag ang tray sa mesa. Tila ba ang bawat hapdi ng kahapon ay unti-unti nang tinatangay ng hangin. Tumingala si Althea at ngumiti sa kanyang ama. Hindi po ito, Papa. Ito po ay pag-aayos ng sarili. Napagtanto ko po na kung mananatili akong biktima sa sarili kong isipan, kahit anong parusa ang ibigay ng batas sa kanila, hinding-hindi ako magiging malaya. Lumapit si Rafael at naupo sa tabi ni Althea. Iyan ang anak ko. Ang katarungan ay malapit na, Althea. Ang bawat dokumentong ibinigay mo, ang bawat record ng kanilang korupsyon ay sapat na upang malunod sila sa sarili nilang dumi. Ngunit kailangan natin ng isang huling tulak, isang boses na magpapatunay sa lahat ng hirap na dinanas mo sa loob ng mansyong yon. Bumuntong hininga si Althea. Sana ay mayroon pang natitirang tao sa bahay na yon na may tapang na magsalita. Ngunit lahat sila ay takot kay Doña Celeste. Lahat sila ay nakatali sa utang na loob at takot, at isang banayad na pagtapik sa pintong kahoy ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng mga gwardya, kundi isang mahina at tila nag-aalinlangang katok. Nang bumukas ang pinto, isang matandang babae na nakasuot ng simpleng duster at may bitbit na maliit na bayong ang pumasok. Ang kanyang muka ay puno ng kulubot ng panahon at ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha nang makita si Althea. Aling Nena? Ang gulat na sambit ni Althea, mabilis siyang tumayo kahit na bahagyang kumikirot pa ang kanyang balakang. Si Aling Nena, ang matandang yaya sa mansyon ng mga Villanueva, na palihim na nag-aabot sa kanya ng tinapay at nagpupunas ng kanyang mga luha kapag wala ang mga amo, ay mabilis na lumapit at lumuhod sa paanan ni Althea. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay pumuno sa silid, isang tunog ng matinding pagsisisi at pagmamahal. Ma'am Althea, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako kung naging duwag ako. Ang hikbi ni Aling Nena. Nakita ko ang lahat. Nakita ko nung itinulak kayo ng matandang donya. Nakita ko kung paano kayo iniwan ni Sir Darren na duguang nakahandusay sa ulan. Hindi na po kaya ng konsensya ko ang manahimik. Mabilis na inakay ni Althea ang matanda upang tumayo at pinaupo ito sa malambot na sofa. Huwag po kayong humingi ng tawad, Aling Nena. Alam ko pong ginawa niyo ang lahat para sa akin. Mula sa kanyang bayong, inilabas ni Aling Nena ang isang maliit na digital recorder, isang lumang modelo, ngunit tila maayos pa. Itinago ko po ito, ma'am. Noong gabing pinaplano nila ang insurance niyo, hindi nila alam na naglilinis ako sa kabilang silid. Narito ang lahat. Ang boses nila, ang tawanan nila, habang pinag-uusapan ang kamatayan niyo. Tumingin si Rafael kay Aling Nena nang may matinding paggalang, pagkatapos ay kay Althea. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa harap na nila. Ang boses ng isang saksi na walang ibang hangad, kundi ang katotohanan. Handa ka na bang tumayo sa harap ng marami, Aling Nena? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pangako ng proteksyon. Kahit po mamatay ako, Justice Reyes, para po sa bata at para kay Ma'am Althea na itinuring akong tao sa bahay na yon. Ang matapang na sagot ng matanda. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Aling Nena. Nararamdaman niya ang magaspang na balat ng matanda.
isang paalala ng lahat ng hirap na pinagsaluhan nila. Sa mga sandaling iyon, alam ni Althea na ang hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay naging isang matibay na lubid na hihila sa mga Villanueva patungo sa kanilang katapusan. Naisip ni Althea si Doña Celeste. Naisip niya ang bawat sampal at lait na tinanggap niya. Akala ng matanda ay lahat ng tao ay kayang bayaran ng pera. Hindi niya alam, ang katapatan ng isang pusong nasaktan ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng gintong meron siya. Paano kaya haharapin ni Celeste ang katotohanang ang taong pinakamababa sa kanyang paningin ang siya palang magiging susi sa kanyang sariling pagkabilanggo? At sapat ba ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang pagsabog ng isang katotohanang 3 taon nang nakabaon sa dilim? Ang pinakamadilim na gabi ay madalas nagtatago sa likod ng pinakamaningning na ilaw. Sa loob ng isang grand ballroom sa pinakasikat na hotel sa Maynila, ang lahat ay kumikinang. Ang mga crystal chandelier sa kisame ay tila nagbubuhos ng liwanag sa mga panauhing nakasuot ng kanilang pinakamagagarbong damit at pinakamamahaling alahas. Ang hangin ay amoy ng imported na alak, mamahaling pabango, at ng pagbabalati kayo. Gabi iyon ng ika-70 kaarawan ni Doña Celeste. Isang pagdiriwang na dapat sana ay maging korona ng kanyang kapangyarihan at impluwensya sa lipunan. Kahit na nag-uumpisa ng gumuho ang kanilang negosyo dahil sa lihim na investigasyon ng gobyerno, nagpasya si Celeste na ituloy ang malaking party. Para sa kanya, ito ay isang laro ng imahe. Kailangan niyang ipakita na walang nangyayaring masama, na ang pamilya, Villanueva, ay hindi natitinag ng kahit anong bagyo. Nakatayo si Celeste sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang emerald green gown na sinabugan ng mga diamante. Ang kanyang nangiti ay tila inukit na bato. Perpekto, ngunit walang init. Sa tabi niya ay si Darren, pilit na pinapanatili ang kanyang tindig habang nakikitoast sa mga politiko at negosyante. Ang kanyang muka ay bahagyang maputla. Ang kanyang isip ay patuloy na binabagabag ng banta ni Rafael Reyes. Huwag kang magpakita ng takot, Darren. Tingnan mo sila. Lahat ng narito ay kayang protektahan tayo basta makita nilang malakas pa rin tayo. Ang mariing bulong ni Celeste sa anak habang nagpapanggap silang nag-uusap ng masaya. Ma, paano kung malaman nila ang tungkol sa kaso? Paano kung sumipot si Althea? Ang nangangatal na sagot ni Darren. Ang bawat paglunok niya ay tila nakalunok ng basag na salamin. Wala siyang lakas ng loob na pumunta rito. At kung sakali man, kilala siya ng lahat bilang hamak na babaeng pinirahan ka lang. Huwag kang duwag. Ang matalim na sagot ng kanyang ina na hindi man lang tiningnan si Darren. Habang nagpapatuloy ang musika, ang malalaking pintuang gawa sa oak sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang paggalaw na ito ay hindi mapanghimasok, ngunit nagdulot ng isang malamig na hangin na agad na nagpahinto sa pag-uusap ng mga taong malapit doon. Unti-unti, ang katahimikan ay gumapang mula sa pinto patungo sa gitna ng silid. Ang orkestra ay unti-unting huminto sa pagtugtog. Ang mga bow ng violin ay tila nag-alanganing dumampi sa mga kwerdas. Doon, sa gitna ng dalawang nakabukas na pinto, nakatayo si Althea. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng kupas na duster at laging nakayuko. Wala na ang mga pasa sa kanyang braso. Nakasuot siya ng isang mahabang pulang gown na bumabagay sa kulay ng kanyang balat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay at ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng anumang alahas, kundi isang natural na ningning na hindi kayang bayaran ng sinuman. Ang kanyang malaking tiyan ay hindi naging hadlang sa kanyang nag-uumapaw na dignidad. Sa halip, tila ito naging korona ng kanyang lakas. Nasa magkabilang tabi niya ang 4 na naglalakihang gwardiya na nakaitim na suit at sa kanyang likuran ay si Chief Justice Rafael Reyes. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na tumatakip sa buong kwarto. Ang bawat hakbang ni Althea patungo sa gitna ng ballroom
ay tila isang pag-ugong na yumanig sa mga tuhod ni Darren. Nakita niya ang babaeng minsan niyang tinawag na basahan, ngayon ay naglalakad na tila reyna sa harap ng mga taong dati ay humuhusga sa kanya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ang galit na bulong ni Doña Celeste sa mga security ng hotel, ngunit walang sino man ang nagtangkang lumapit. Ang takot na makabangga ang pinakamataas na mahistrado ng bansa ay mas matindi kaysa sa utos ng isang dunya. Tumigil si Althea sa mismong paanan ng entablado. Tumingala siya kina Darren at Celeste. Wala siyang sinabing kahit isang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng daan-daang sumpa. Ito na ang huling gabing titingala siya sa kanila. Dahil simula bukas, siya na ang titingnan nilang nakayuko sa likod ng rehas na bakal. Habang nagtitinginan ang mag-ina na puno ng kaba, nakangiti lang si Althea. Ang ngiting ito ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kalayaan. Saan kaya hahanapin ng mga Villanueva ang kanilang pag-asa ngayong ang lahat ng liwanag na kanilang ginawa ay tila tinakpan ng isang katotohanang mas nakakabulag pa sa araw? At kapag nahulog ang mga maskara, sino ang unang luluhod upang humingi ng awang kailanman ay hindi nila ibinigay? Ang pinakamalakas na boses sa silid ay hindi ang sumisigaw, kundi ang katotohanang ibinubunyag. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay naging nakakabingi. Ang bawat pares ng mata sa daan-daang panauhin ay nakatutok sa babaeng nakapulang gown na nakatayo sa paanan ng entablado. Tila ba ang lahat ng hininga sa loob ng silid ay sabay-sabay na pinigil ng magtama ang malamig na tingin ni Althea at ang nanlilisik na mga mata ni Doña Celeste. Dahan-dahang lumapit si Doña Celeste sa mikropono. Ang kanyang mga kamay ay lihim na nanginginig sa ilalim ng kanyang magarbong kasuotan. Pilit siyang bumuo ng isang nangiti na tila isang basag na porselana, pilit na itinatago ang lamat sa loob. Mga kaibigan, ang panimula ni Celeste, ang kanyang boses ay may halong pilit na lambing at nakatagong pananakot. Patawarin ninyo ang kaunting aberyang ito. Mukhang may naligaw na panauhin sa aking pagdiriwang. Mga gwardya, maaari bang ilabas ninyo ang babaeng ito at ang kanyang mga kasama? Hindi na babagay sa ganitong uri ng okasyon ang mga taong nakalimot sa kanilang lugar. Ngunit walang gwardiyang gumalaw. Sa halip, isang malakas na tunog ng feedback mula sa sound system ang umalingaw-ngaw na nagpapikit sa maraming panauhin. Nang muling bumalik ang katahimikan, hindi na ang musika ng orkestra ang narinig, kundi isang pamilyar at malamig na boses. Ang boses ni Darren. Huwag mong alalahanin ang batang iyan. Ang mahalaga ay ang insurance policy na pinirmahan niya noong nakaraang buwan. Kapag nawala ang pabigat na yan, hindi lang tayo magkakaroon ng pera. Magkakaroon pa tayo ng buhay na matagal na nating pinangarap. Ang pagbabalik ng mga salitang iyon sa pamamagitan ng speaker system ng hotel ay tila isang dambuhalang parusang bumagsak mula sa langit. Ang mukha ni Darren ay agad na namutla. Tila hinigop ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Nilibot niya ang kanyang paningin sa mga panauhin na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may pandidiri at pagkamangha. Ngunit hindi doon natapos. Sumunod ang boses ni Doña Celeste. Ang kanyang boses na puno ng puot ay nangibabaw sa bawat sulok ng ballroom. Aksidente? Iyan ang tadhana ng mga taong hindi marunong lumugar, Althea. Akala mo ba ay habang buhay kang magiging pabigat sa pamilyang ito? Kailangan nating matiyak na ang bata ay mapupunta sa pangalan ni Darren bago maganap ang aksidente. Kasabay ng pagplay ng boses, ang malaking LED screen sa likuran ng entablado na dapat sana ay magpapalabas ng montage ng buhay ni Celeste ay biglang nagpalit ng imahe. Lumabas doon ang malinaw na kopya ng dokumento ng investigador na may sulat kamay ni Celeste, ang mga ebidensya ng peking bidding at ang ulat ng bank accounts sa Cayman Islands. Isang kolektibong singhap ang nagmula sa mga panauhin, ang mga dating kaibigan, ang mga politikong nakikipag-toast sa kanila kanina ay unti-unting umatras, lumalayo sa mag-ina
na tila ba sila ay may nakakahawang sakit. Iipahinto nyo yan. Kasinungalingan lahat iyan. Sinasabotahe nila ako. Ang tili ni Doña Celeste, ang kanyang paningin ay naghahanap ng kakampi, ngunit ang nakita lamang niya ay ang mga matang nag-aakusa. Umakyat si Althea sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay mabagal, buong dangal, at walang pag-aalinlangan. Huminto siya sa tapat ni Darren. Ang lalaking dati ay nakatingin sa kanya mula ulo, hanggang paa ngayon ay nakayuko, hindi makatitig ng diretso. Sabi mo, Darren, ang halaga ko ay nakadepende sa kung ano ang maitutulong ko sa inyo. Ang mahinang sabi ni Althea, ngunit sapat upang marinig ng mga nasa malapit. Pwes, narito na ang huling tulong ko. Tutulungan ko kayong makita ang katapusan ng inyong kayabangan. Bago pa man makasagot si Darren, ang mga pintuan ng ballroom ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi musika o malamig na hangin ang pumasok, kundi ang grupo ng mga naka-uniformeng ahente ng National Bureau of Investigation. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, hawak sa kanilang mga kamay, ang mga papel na babago sa buhay ng mga Villanueva. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na paglakad patungo sa entablado ay tila ang huling tiktak ng orasan bago ang isang pagsabog. Makakalusot pa kaya ang pera at impluwensya ni Celeste kapag ang buong bansa na ang saksi sa kanyang mga kasalanan? At sa pagbagsak ng kanilang kaharian, sino ang sasalalo sa isang lalaking nawalan ng asawa, ng yaman, at ng kanyang dangal? Ang mga toreng itinayo sa kasinungalingan ay laging bumabagsak sa pinakamasakit na paraan, hindi dahil sa lakas ng hangin, kundi dahil sa bigat ng sarili nilang dumi. Ang pag-akyat ng punong ahente ng NBI sa entablado ay nagdala ng isang uri ng awtoridad na hindi kayang bilhin ng pera ni Doña Celeste. Ang bawat panauhin, mula sa mga senador hanggang sa mga bilyonaryong negosyante, ay umatras ng dahan-dahan, tila natatakot na mahawahan ng sumpa ng mga Villanueva. Huminto ang ahente sa harap ng nagngangalit na matanda. Inilabas nito ang isang formal na dokumento. Doña Celeste Villanueva, Darren Villanueva, kayo ay inaaresto sa mga kasong money laundering, large-scale estafa, at attempted murder. May karapatan kayong manahimik. Ano man ang sabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa hukuman. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ang tili ni Celeste, ang kanyang boses, ay pumipiyok sa matinding desperasyon. Tumingin siya sa ibaba ng entablado, naghahanap ng kakampi sa mga taong pinakain at niregaluhan niya ng daan-daang libo. Mayor, sabihin mo sa mga taong ito na umalis. Senator, tulungan mo ako. Ngunit ang mga tinawag niya ay pilit na umiwas ng tingin. Ang ilan ay pasimpleng naglakad palabas ng ballroom, iniiwan ang pamilyang unti-unting nalulunod sa sarili nilang kumunoy. Walang sino man ang handang isugal ang kanilang pangalan para sa isang nasirang reyna. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ng isang ahente ang braso ni Celeste. Ang malamig na bakal ng posas ay mahigpit na pumulupot sa kanyang mga pulso na kanina lang ay kumikinang sa mga mamahaling diamante. Ang dating matapang na matanda ay tila nang hina, ang kanyang mga tuhod ay bumigay, at siya ay inalalayan pababa ng entablado na tila isang kriminal na hinuli sa kalsada. Nang dumating ang pagkakataon ni Darren, hindi siya nanlaban sa mga ahente. Sa halip nang maramdaman niya ang bigat ng posa sa kanyang mga kamay, tila bumalik siya sa katinuan. Ang kanyang kayabangan ay natunaw at napalitan ng isang nakakaawang takot. Tumingala siya kay Althea. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Althea, please! Ang garalgal na pagmamakaawa ni Darren, tuluyan na siyang lumuhod sa harap ng kanyang asawa kahit nahawak siya ng mga ahente. Maawa ka sa akin. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Na-brainwash lang ako ni Mama. Asawa mo ako, Althea, ang anak natin. Kailangan niya ng ama. Tiningnan ni Althea ang lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang sarili. Wala siyang naramdamang galit,
Wala ring pagmamahal. Ang tanging naroon ay isang malamig na kahungkagan. Ang anak ko ay walang amang nagtangkang pumatay sa kanyang ina para lamang sa pera. Ang kalmado ngunit matalim na sagot ni Althea. Ang bawat salita niya ay tila yelong tumusok sa dibdib ni Darren. Wala kang iniwan sa akin, Darren, kundi ang leksyon kung paano maging matatag nang wala ka. Hindi ako ang sumira sa pamilya natin. Kayo ang sumunog sa sarili ninyong bahay. Tinalikuran ni Althea si Darren. Hindi na siya lumingon pa, kahit nang sumigaw si Darren ng kanyang pangalan, habang kinakaladkad ito palabas ng ballroom, kasama ang humahagulgol na si Doña Celeste. Ang tunog ng kanilang mga pag-iyak ay unti-unting nilamon ng katahimikan ng malaking silid. Naramdaman ni Althea ang kamay ni Rafael sa kanyang balikat, isang mainit na suporta mula sa kanyang ama. Tapos na, anak. Malaya ka na. Ngumiti si Althea, isang ngiting nagpapahiwatig ng tunay na ginhawa. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang matalim at nakakapasong kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang balakang pababa sa kanyang puson. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ni Rafael. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Naramdaman niya ang pagdaloy ng mainit na likido sa kanyang mga hita. Papa! Ang nahihirapang bulong ni Althea, habang ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa kanyang malaking tiyan. Ang bata. Lalabas na po yata ang bata. Sa gitna ng kaguluhang iniwan ng mga Villanueva, isang bagong buhay ang nagbabadyang sumilang. Ngunit sapat ba ang lakas ng isang inang kagagaling lamang sa isang matinding laban upang iluwal ang kanyang anak sa mundong ito ng ligtas? Ang sakit ng panganganak ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang paghihiwalay ng isang ina sa kanyang nakaraan upang magbigay daan sa isang panibagong bukas. Ang puting kisame ng delivery room ay tila umiikot sa paningin ni Althea. Ang bawat paghihilab ng kanyang tiyan ay parang mga alon na humahampas sa kanyang mahinang katawan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga buko ay namumuti sa sobrang diin. Ang pawis ay walang tigil na umaagos mula sa kanyang noo patungo sa kanyang leeg, humahalo sa kanyang mga luha ng takot at pag-asa. Kaya mo ito, Althea. Push, anak, para sa apo ko. Ang boses ni Rafael ay malapit sa kanyang tainga. Ang matapang na punong mahistrado na hindi kailanman natakot sa anumang kriminal, ay ngayon ay nanginginig ang boses habang hawak ang kamay ng kanyang naghihirap na anak. Nakasuot siya ng asul na scrub suit, hindi iniwan si Althea kahit isang segundo. Sa kabilang banda, malayo sa malinis at ligtas na ospital kung nasaan si Althea, isang ibang uri ng impyerno ang nararanasan ni Darren. Nakatayo si Darren sa likod ng rehas na bakal ng isang presinto. Ang amoy ng pawis, ihi at kalawang ay sumasalubong sa kanyang pandinig at pangamoy. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot na siya ng pantaas na ipinahiram lamang ng pulis. Sa kabilang selda, naririnig niya ang walang tigil na paghagulgol ni Doña Celeste na kasalukuyang nakikipag-away sa mga pulis dahil hindi nito makuha ang kanyang mga gamot sa isang mamahaling kahon. Ilabas niyo ako rito. May pera ako. Babayaran ko kayo. Ang tili ng matanda, ngunit ang tanging tugon ng mga pulis ay ang pagtawa at pagbaliwala sa kanya. Napaupo si Darren sa malamig na semento. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nagpapirma ng milyon-milyong pisong kontrata. Ngayon ay marumi at walang silbi. Naisip niya si Althea. Naisip niya ang anak nila. Siguro ay nanganak na ito ngayon. Isang matinding kirot sa dibdib ang kanyang naramdaman. Ang kirot ng katotohanang kailanman ay hindi niya mahahawakan ang sariling anak. Siya ang pumili ng landas na ito. Siya ang nagtapon sa babaeng nagmahal sa kanya ng tapat. At ngayon, nag-iisa siya sa dilim. Bumalik ang eksena sa ospital. Isa pa, Althea. Nakikita ko na ang ulo ng bata. Ang sigaw ng doktor. Iminulat ni Althea ang kanyang mga mata. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan.
Naisip niya ang lahat ng pang-aabuso, ang ulan, ang putik, ang panliliit sa kanya. Lahat ng iyon ay naging gasolina na nagbigay ng apoy sa kanyang kalamnan. Isang mahaba, malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang sigaw na nagpalaya sa lahat ng sakit ng nakaraang 3 taon. Kasabay ng pagtatapos ng kanyang sigaw ay ang biglang pagpasok ng isang bagong tunog sa loob ng silid. Isang matinis, malakas, at buhay na iyak ng isang sanggol. Parang naglaho ang pagod at hirap na ilang oras niyang tiniis nang marahang ilapit ng nurse ang kanyang sanggol sa kanyang mga bisig. Napahinto si Althea sa paghinga habang nakatitig sa munting mukha ng kanyang anak. Isang malusog at napakagandang sanggol na babae. Maingat niya itong niyakap. Wari hawak niya ang pinakamahalagang biyayang ipinagkatiwala sa kanya ng buhay. Nang maramdaman niya ang init ng maliit na katawan na nakadikit sa kanyang dibdib, may kung anong malalim na damdamin ang biglang bumalot sa kanyang puso. Ang maliliit na daliri ng sanggol ay bahagyang gumalaw, tila naghahanap ng kapanatagan sa kanyang yakap. Hindi na napigilan ni Althea ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang sakit, takot at pangungulila na matagal niyang pinasan. Ang bawat patak ay bunga ng labis na pasasalamat, pagmamahal at pag-asa. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming pagsubok, naramdaman niyang may dahilan na siyang muling mangarap. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, mahigpit niyang ibinulong sa sarili ang isang pangakong walang sino man ang makasisira. Ano man ang mangyari, gagawin niya ang lahat upang mapuno ng pagmamahal, seguridad at kaligayahan ang buhay ng batang ito. At sa sandaling iyon, alam ni Althea na hindi siya nabigo. Nagtagumpay siya. Ang ganda niya, Althea. Kamukhang kamukha mo. Ang umiiyak na sabi ni Rafael, hinalikan ng noo ng kanyang anak at apo. Hinaplos ni Althea ang buhok ng kanyang sanggol. Aurora? Ang pangalan niya ay Aurora, Papa. Dahil siya ang liwanag ko matapos ang mahabang gabi. Habang nararamdaman ni Althea ang pintig ng puso ni Aurora sa kanyang dibdib, alam niyang natapos na ang laban. Ang pamilyang nanakit sa kanya ay nasa likod na ng rehas. Ang kanilang yaman ay nakumpiska na ng gobyerno. Wala na silang kakayahang manakit pa ng iba. Ngunit ang sugat ng kahapon ay hindi agad naghihilom ng ganoon kabilis. Matapos ang panalo, paano haharapin ni Althea ang kinabukasan ng walang pait? At sapat ba ang pag-ibig ng isang ina at lolo upang mapunuan ng puwang na iniwan ng isang amang hindi kailanman naging karapat-dapat? Ang tunay na paghilom ay hindi nasusukat sa paglimot ng mga sugat, kundi sa pagtanggap na ang bawat peklat ay patunay ng iyong kaligtasan. 6 na buwan na ang lumipas mula noong gabi ng matinding unos. Ang sikat ng araw ngayon ay malayang pumapasok sa malalaking bintana ng isang pamilyar na mansyon. Ngunit hindi na ito ang madilim at nakakasakal na bahay ng mga Villanueva. Ang mga dingding na dati ay saksi sa mga pang-aabuso at pagluha ni Althea ay pininturahan ng mapusyaw na kulay ng pag-asa. Ang mga mamahaling antigong muebles na sumisimbolo sa kayabangan ni Doña Celeste ay naibenta na at ang pondo ay ginamit upang bumili ng mga komportableng kama, mga libro at mga laruan. Nakatayo si Althea sa gitna ng malawak na hardin. Hawak ang kanyang anak na si Aurora. Ang sanggol ay nakangiti habang pinagmamasdan ang paglipad ng mga paru-paro sa paligid ng mga bulaklak. Wala na ang kupas na duster ni Althea. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng puting bestida. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa takot, ngayon ay nagniningning sa kapayapaan at layunin. Ang dating Hacienda Villanueva ay kilala na ngayon bilang Althea's Hope Foundation, isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihan at mga bata na naging biktima ng pang-aabuso sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Isang banayad na pagtawag ang kumuha sa atensyon ni Althea. Tumingon siya
at nakita ang kanyang ama, si Chief Justice Rafael Reyes, na naglalakad palapit sa kanila. Wala ang kanyang formal na itim na balabal. Nakasuot lamang siya ng komportableng polo shirt. Ang mukha ay maaliwalas at puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina. Handa na ang lahat para sa formal na pagbubukas. Anak. Ang masayang balita ni Rafael habang kinukuha si Aurora mula sa mga bisig ni Althea upang yakapin ang kanyang apo. Hindi ko lubos akalain na ang lugar kung saan kanila tinapakan ay siya mismong lugar kung saan ka magtatayo ng kaharian para sa mga nangangailangan. Ngumiti si Althea at inayos ang kwelyo ng damit ng kanyang ama. Hindi po ito kaharian, Papa. Ito ay isang tahanan. Nangako po ako sa sarili ko na walang sino mang babae ang dadaan sa mga naranasan ko na walang matatakbuhan. Kung ginamit ng mga Villanueva ang bahay na ito para manira ng buhay, gagamitin natin ito para bumuo muli. Maya-maya pa ay dumating si Aling Nena. Ang dating yaya na ngayon ay ang pinunong tagapamahala ng foundation. Maayos ang kanyang pananamit at may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Inalalayan niya ang isang bagong dating na babae, isang inang may hawak na maliit na bata, parehong may mga pasa sa muka at nanginginig sa takot. Mabilis na lumapit si Althea sa mag-ina. Hindi siya nagsalita ng marami. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng babaeng biktima. Hinaplos ito ng may buong pag-iingat at pangunawa. Tinitigan niya ang mga mata nito, ipinarating sa pamamagitan ng kanyang tingin na alam niya ang pakiramdam ng pagiging walang kalaban-laban. Ligtas na kayo rito. Ang malumanay, ngunit matatag na, sabi ni Althea. Wala nang mananakit sa inyo. Magsisimula tayo muli. Ang pag-iyak ng babae at ang tuluyang pagyakap nito kay Althea ay nagdala ng isang mainit na alon ng emosyon sa puso ng dalaga. Sa bawat luhang pinupunasan niya mula sa mukha ng ibang tao, unti-unti ring nahuhugasan ang mga natitirang pait sa kanyang sariling nakaraan. Ngunit habang nagaganap ang masayang pagtitipon, isang itim na sasakyan ng gobyerno ang huminto sa labas ng gate ng foundation. Isang lalaking nakasuot ng formal na uniforme ang lumapit kay Rafael at nag-abot ng isang selyadong brown na sobre. Ang tatak sa labas ng sobre ay mula sa New Bilibid Prison, ang pinakamahigpit na kulungan sa buong bansa. Pagkaalis ng lalaki, tiningnan ni Rafael ang sobre nang may pag-aalala bago ito iniabot kay Althea. Kinuha ni Althea ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig nang mabasa niya ang pangalan ng nagpadala, Darren Villanueva. Ibinuka niya ang papel. Nakasulat doon ang nanginginig na sulat kamay ng kanyang asawa. Bukas na ang araw ng paglipat ni Darren sa maximum security prison, kung saan gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nakikius ito ng isang huling pagkikita, hindi para humingi ng kalayaan, kundi para masulyapan man lang ang kanyang anak, kahit sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang mabulok sa dilim. Ibinalik ni Althea ang tingin sa kanyang anak, na ngayon ay masayang humahalakhak sa bisig ni Rafael. Ang kapayapaan niya ay buo na. Ngunit ang huling pahina ng kanyang nakaraan ay tila naghihintay ng isang formal na tuldok. Bibigyan ba niya ng pagkakataon ang lalaking muntik nang pumatay sa kanila na makita ang bunga ng kanyang kasalanan? O hahayaan na lamang niya itong mabaon sa limot kasama ng pagguho ng dating kinang ng mga Villanueva? Ang pinakamabigat na rehas ay hindi gawa sa bakal, kundi sa mga kasalanang hindi kayang takasan ng ating sariling konsensya. Ang mahabang pasilyo ng New Bilibid Prison ay amoy kalawang at pangarap na naagnas. Ang bawat hakbang ni Althea ay sumasabay sa mabigat na paghinga ng hangin sa loob ng pasilidad. Wala siyang dalang kahit ano, tanging ang kanyang sarili at ang isang malamig na determinasyong tuldukan ang huling kabanata ng kanyang nakaraan. Hindi niya kasama si Aurora. May mga anino sa mundong ito na hindi dapat makita ng isang inosenteng bata. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na kwarto na may salamin sa gitna. Ang pinto sa kabilang bahagi ay bumukas
at iniluwal nito ang isang lalaking halos hindi na makilala, si Darren. Ang lalaking dati ay hindi nagsusuot ng damit na hindi gawa sa Italy, ngayon ay nakasuot ng maluwag na kulay kahel na uniforme ng preso. Ang kanyang buhok ay ginupit ng maikli at hindi pantay. Ang kanyang mukha ay payat at puno ng mantsa ng lungkot. At ang kanyang mga mata ay tila malalalim na balon ng pagsisisi. Ang mga posas sa kanyang mga kamay ay kumalansing habang dahan-dahan siyang umuupo sa silya. Nang mag-angat siya ng tingin at makita si Althea, ang bawat linya sa kanyang mukha ay nagpakita ng matinding sakit. Humagulgol siya nang walang tunog, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Inilapit niya ang kanyang mukha sa salamin, tila gustong basagin yon upang mahawakan ang kanyang asawa. Althea, salamat. Salamat at pumunta ka. Ang basag niyang tinig na dumaan sa maliit na mikropono. Lumingalinga siya sa paligid. Ang anak natin? Nasaan si Aurora? Wala siya rito, Darren. Ang kalmadong sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay hindi kakikitaan ng galit, kundi ng isang tahimik na kapayapaan na mas sumugat sa puso ni Darren kaysa sa anumang sigaw. Hindi ko dadalhin ang anak ko sa isang lugar na puno ng dilim para lang makita ang lalaking nagtangkang patayin ang kanyang kinabukasan. Napayuko si Darren, ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang hita. Alam kong wala akong karapatan. Araw-araw, Althea. Sa loob ng seldang ito, naririnig ko ang ulan. Nakikita kita na nakahandusay sa hagdanan. Kinakain ako ng konsensya ko, si Mama. Nasa mental hospital na siya ngayon. Tuluyan na siyang nawalan ng katinuan dahil hindi niya matanggap na nawala ang lahat sa kanya. At si Monica? Nakita ko sa balita, ikinasal na siya sa isang matandang negosyante sa Singapore. Iniwan nila akong lahat. Sa Gineda Manila. Tiningnan ni Althea ang lalaking nakaupo sa harap niya. Wala siyang naramdamang awa para kay Doña Celeste at lalong wala para kay Monica. Ngunit kay Darren, ang naramdaman niya ay isang uri ng lungkot. Lungkot para sa isang taong ibinenta ang kanyang kaluluwa para sa yamang hindi naman niya nadala. Ang pera at impluwensya na pinili mo kaysa sa amin, Darren, ay parehong mga ilusyong sumisira sa taong yumayakap dito. Ang malumanay na sabi ni Althea. Nandito ako, hindi para humingi ng paliwanag o para pakinggan ang pag-iyak mo. Nandito ako para ibigay sa iyo ang huling dokumentong kailangan mong pirmahan. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Althea ang isang folder. Inabot niya ito sa gwardiya na siya namang nagpasa kay Darren sa ilalim ng maliit na butas ng salamin. Binuksan ni Darren ang folder. Ang kanyang mga kamay ay labis na nanginig nang mabasa ang pamagat ng dokumento. Isang formal na pagsuko ng parental rights. Isang dokumento na magtatanggal sa kanyang pangalan bilang ama ni Aurora sa lahat ng legal na papel at ang annulment paper na magpuputol sa anumang ugnayan nilang dalawa. Althea, wag naman ganito. Buhay pa ako, ama pa rin niya ako. Ang pagmamakaawa ni Darren, ang kanyang boses, ay tila isang batang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Hindi ka ama, Darren. Ang isang ama ay nagbibigay ng buhay at proteksyon, hindi kamatayan at sakit. Ang matatag na sagot ni Althea, ang kanyang mga mata ay hindi kumurap. Pirmahan mo yan. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay mo sa amin. Palayain mo na kami ng buong buo. Sa gitna ng katahimikan, naintindihan ni Darren na wala na siyang laban. Kinuha niya ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila paglaslas sa kanyang sariling puso. Nang maibalik ang papel kay Althea, tiniklop niya ito ng maayos. Tumayo siya, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang tindig. Paalam, Darren, ang huling sabi ni Althea bago siya tumalikod. Habang naglalakad si Althea palabas ng presinto, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng hangin, ang mga rehas, ang madidilim na pasilyo, at ang lalaking umiiyak sa loob ng kwarto ay naging mga ala-alang iniwan na niya sa likuran. Nang lumabas siya sa pintuan ng kulungan,
Sumalubong sa kanya ang sikat ng araw na tila naghihintay upang yakapin siya ng buong init. Malaya na siya. Ngunit paano ba magsisimula muli ang isang pusong naging bato ng matagal na panahon? At anong aral ang maiiwan ng kanyang kwento para sa mga taong patuloy na nakakulong sa madilim na bahagi ng pag-ibig at pagtitiis ho? Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay nag-iiwan ng gintong kulay sa ibabaw ng tahimik na dagat. Ang bawat banayad na pagtulak ng tubig patungo sa pampang ay tila humuhugas sa mga bakas ng kahapon, nagdadala ng isang sariwa at malinis na simula. Nakatayo si Althea sa malambot na buhangin, ang hangin ay malayang naglalaro sa kanyang buhok. Nakatingin siya sa malayo, walang ibang nararamdaman kundi ang isang malalim at wagas na kapayapaan. Wala na ang mabigat na kadena sa kanyang dibdib. Wala na ang takot na baka sa susunod na pagkurap niya ay may panibagong pasakit na dumating. Natagpuan na niya ang kanyang sariling paraiso, hindi sa isang malaking mansyon, kundi sa malayang pagtibok ng kanyang puso. Sa kanyang paanan ay masayang tumatakbo ang 3 taong gulang na si Aurora. Sinusubukan nitong hulihin ang mga maliliit na alon na humahampas sa kanyang mga paa. Ang halakhak ng bata ay tila isang matamis na musika na pumupuno sa buong paligid. Mula sa likuran, lumapit si Rafael. Ang matapang na tiyan-an na ngayon ay isang simpleng lolo na lamang na may mainit na ngiti para sa kanyang pamilya. Iniisip mo pa rin ba ang mga nangyari, anak? Ang malumanay na tanong ni Rafael habang pinagmamasdan ang kanyang apo na naglalaro ng buhangin. Bumaling si Althea sa kanyang ama at umiling ng may kasamang magaan na ngiti. Hindi na po, Papa. Minsan naiisip ko kung paano ako nakaligtas sa bagyong yon, ngunit hindi ko na dinadala ang lamig ng ulan. Napatawad ko na po sila. Tiningnan siya ni Rafael ng may pagkamangha. Matapos ang lahat ng ginawa nila sa'yo, ang pagpapatawad po pala ay hindi para sa kanila, Papa. Ang sagot ni Althea habang nakatingin sa malawak na dagat. Pinatawad ko ang nakaraan dahil hindi ko hahayaang lumaki si Aurora na may bitbit akong galit. Ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at pag-asa na ang ibang tao ang mamatay. Ibinigay ko na po sa batas at sa Diyos ang paghusga sa kanila. Ang akin na lamang ay ang kapayapaang hindi nila kayang nakawin. Iyan ang pinakamalaking tagumpay ni Althea. Ang kapayapaan. Natagpuan niya ito hindi sa paghihiganti, hindi sa pagtingin sa pagbagsak ni Darren sa loob ng malamig na selda, at lalong hindi sa pagkawala sa sarili ni Doña Celeste sa loob ng isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip. Natagpuan niya ang kapayapaan sa pagtulong sa iba. Sa bawat babaeng tinatanggap niya sa Althea's Hope Foundation, nakikita niya ang paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Habang pinapanood niyang buhatin ni Rafael si Aurora, naisip ni Althea ang lahat ng mga babaeng maaaring nakikinig sa kanyang kwento. Ang mga babaeng nagtitiis sa loob ng madidilim na kwarto. Ang mga inang tinatanggap ang pananakit dahil sa maling paniniwala na iyon ang tamang kahulugan ng pamilya at utang na loob. May isang mahalagang aral na inukit ng panahon sa puso ni Althea. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa yaman ng kanyang asawa, sa tatak ng kanyang damit, o sa tagal ng kanyang pagtitiis sa pang-aabuso. Ang tunay na yaman ay ang dangal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit. At ang pagmamahal sa pamilya ay nagsisimula sa pagmamahal at paggalang sa sarili. Kapag ang isang tahanan ay naging kulungan na pumapatay sa iyong kaluluwa, ang paglayo ay hindi pagsuko, kundi isang matapang na hakbang patungo sa paglaya. Dahan-dahang lumapit si Althea sa kanyang ama at anak. Niyakap niya si Aurora ng mahigpit. Nilalanghap ang amoy ng araw at baby powder sa leeg nito. Ipinatong ni Rafael ang kanyang kamay sa balikat ni Althea, isang tahimik na pangako na kailanman ay hindi na siya mag-iisa. Tumingala si Althea sa maaliwalas na langit. Ang katarungan ay iginawad ng batas.
Ngunit ang paghilom ay ginawa niya gamit ang sarili niyang mga kamay. At dito, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, napatunayan niyang ang pinakamatamis na paghihiganti sa mga taong sumubok na sirain ka ay ang mabuhay ng masaya, malaya, at puno ng pagmamahal. Ang bagyo ay lumipas na at ang umaga ay tuluyan ng sumilang.